Maraming pinapahalagahan ang tao. Maraming inuuna. Many priorities occupy front seats in our lives. At meron tayong nalilimutan at yung kuminsan ay ating dapat alalahanin, happiness naman. Yan ang pamagat ng ating pag-aaral. Make room for happiness in spite of your many prerogatives and priorities. Salamat, Panginoon, dahil kami ay mahal nyo at gusto nyo kaming maging masaya. We thank you, Father, that you are concerned about us and you want us to be happy, to be fulfilled, to have a fruitful, meaningful life. At sa pag-aaral namin ng iyong kalooban, Panginoon, pagkalooban nyo kami ng karunungan kayo maunawa, masundan, at ng aming makamit ang plano nyo para sa amin. We ask you to teach us. Hold us by the hand and guide us through life. At ngayon, Panginoon, nang hinalangin namin, kayo po ang maging tagapagsalita, kayo ang mangaral, gamitin nyo lang ang inyong lingkod, ngunit tinig nyo ang nais naming marinig at sundin. Bless your people. Lift up your holy name, and we praise and thank you in the name of your Son, Jesus. Amen. People expend their energies, their time, their lives on many issues like survival. Inuubos at ginugugol ng tao ang kanyang lakas para lang mabuhay. Trying to live, maghanap buhay, o kaya people expend their lives on duty. Mga I must, mga kailangan kong gawin kahit hindi ko gusto, hindi masarap sa akin, pero dapat. People expend their lives on career sometimes, on mga issues that I should become, I should be like this, I should achieve this and that. And some people expend their lives on pride. Mga kailangang patunayan, abutin, may mga dapat higitan. And yet many others expend their lives on gathering treasures. Habang buhay at walang tigil na pag-iipon, pagpapayaman, pag-iimpok, pagpapalaki ng mga ari-arian. Then people grow old, become less and less mobile, and die. Mabuti kung ganon. Pero meron sa kalagitnaan ng kanilang mga paggawa ng duties, sa pag-survive, sa pag-iimpok, sa pagpapayaman, sa pagpapataas ng achievement, sa pag-intindi sa pride, inaabutan ng kamatayan ng wala sa lugar. At wala sa panahon, batang-bata, hindi pa nagmi-midlife or just in the middle of life, people die. And then you ask yourself, is this what life is all about? Ang buhay lang ba ay para maghanap buhay? Para tuparin ang mga tungkulin? Para i-advance ang karir? Para patabain ang ego? Payamanin ang pride? O magpayaman at patabain ang bulsa? James 4:14. What do you know about tomorrow? How can you be so sure about your life? It is nothing more than a mist that appears for only a while before it disappears. Ano daw ba ang buhay? Ano ba ang katiyakan ng buhay? Para lang daw itong bahagyang usok na sandaling-sandali lamang na nakikita at pagkatapos ay naglalaho rin. Is life really only for and about survival and duty or career or pride or gathering treasures or whatever else you have in mind that preoccupies you right now? Ano ba ang pinagkakaabalahan ng tao, pinag-uubusan ng panahon hanggang makamatayan? Yun lang. Tapos mamamatay na ang tao. How about happiness? Paano naman ang kaligayahan? Life is not just about survival. Wala namang nung mamamatay na ay nagsisising, hindi pa siya naghanap buhay. Matthew 6:5, Jesus says, I tell you not to worry about your life, meaning your survival. Don't worry about your having something to eat, drink, or wear. Isn't life more than food or clothing? So Jesus says life is more than just basic needs. It's more than just surviving. Life is more than just survival. People do not live just to survive.
Sayang naman yung pinaghalo pa ang Espiritu ng Diyos at ang lupa para magkaroon ng isang taong merong kanyang personalidad, kanyang individual traits, kanyang giftings, talents, para lang mag-survive. Tapos mamamatay na rin, wala nang nangyari, wala nang na-achieve, walang kahulugan. The people of God should go beyond survival issues as soon as possible and be able to focus on the essence of life. Nakakalungkot na maraming tao, mamamatay na lang sa katandaan, survival pa rin ang issue. Paano pa rin magkaroon ng food, drink, and shelter? That's why we should always work early, work hard enough to graduate from grinding poverty as soon as possible, to be able to transcend survival levels in spite of the many needs of life, to make room for higher pursuits. Nakakalungkot ang mga buhay na wala nang ibang narating, naabot, naunawa, nagawa, kundi maghanap buhay na lang, isang kahig, isang tuka, at pagkatapos kamatayan na yon. Hindi ganun ang kalooban ng Diyos. Kaya kalaban ng mga anak ng Diyos ang karukhaan. Dapat mapagtagumpayan, malampasan sa pamamagitan ng pagsisikap, pananalangin sa Panginoon, at pagtuklas sa mga ibinigay niya sa ating mga likas na talino at kalakasan upang ito'y magamit para tayo makapaghanap buhay, malampasan ang basic needs at makagraduate sa mas matataas na kahulugan ng buhay. Life is not just about duty. Wala namang mamamatay na at naghihingalo, nagsisising, hindi pa siya tumanggap ng mas maraming responsibilidad, mas maraming duty sa buhay. Matthew 8:21-22, about a man who was so concerned with duty. Another disciple said to Jesus, "Lord, let me wait till I bury my father." Jesus answered, "Come with me, and let the dead bury their dead." This is a very, very clear importance that Jesus attached to your freedom from responsibility. Para sa atin, lalo yung tayong mga taga-silangan tulad ng mga Israelites, napakahalaga na mailibing natin ang magulang natin, mailibing natin ang mga mahal natin sa buhay, na isang sagisag ng mga tungkulin, pananagutan sa kapwa, pag-aalaga, pagtingin sa ikabubuti ng mga mahal natin sa buhay. Pero sa kabila nun, sinabi ng Panginoon, nung may niyayaya siyang sumama sa kanya, at sabi, "Saka na po, ililibing ko pa ang tatay ko eh." Sabi, hayaan mo na yung mga patay ang maglibing sa patay, ang aasikasuhin natin ay ang mga buhay, sumama ka na sa akin, ngayon na. Hindi naman siya tinuruan na maging walang utang na loob sa magulang o maging walang kwentang tao, pero ipinapakita ni Jesus, hindi ka lang nabubuhay para sa ganyan mga domestic duties. Hindi ba napakarami mga tao hindi na nakagraduate sa domestic duties? Nag-alaga na ng anak, pagkatapos mag-aalaga pa ng apo hanggang kamatayan na, hindi na lumaya kahit kailan. Kaya napakahirap ng mga anak na hindi nagpapakatino. Ma-aksidente ka, makukulong ka, o magkakaroon ka ng permanente kapansanan dahil sa kapabayaan. Tapos ang magulang mo hindi nag-graduate ng pag-aalaga sa'yo, hanggang pagtanda mo, alagain ka pa rin. Kailan pa sila makakagawa ng ibang bagay? Kaya sabi ni Lord, dapat lumampas ka sa mga ganyang tungkulin. May iba pang dahilan kung bakit ka nabubuhay. Hindi naman ibig sabihin talikuran natin ating mga tungkulin, pero gawin na agad, tapusin na, at turuan ang lahat ng kasama natin na maging responsable din para hindi ka naman laging ikaw na lang ng ikaw nakatali sa duty na wala ka nang magawa na iba pa. People should be able to do their duties, then go beyond just doing their duties, to graduate from duties to higher meanings of life. People should be able to focus most of their lives on what is truly meaningful to them. Hindi what is meaningful to their community, to their family, to their loved one, na natali na lang sila doon, na parang wala silang sariling buhay, sariling espiritu, at sariling pagtawag ng Panginoon sa kanila. Meaning not to others, but meaning, and not to people's expectations and impositions, but to be able to attach meaning to your life according to what life means to you. What is important to you after you have done your duties to others. So be free from duties, from so many commitments and so many entanglements, as much as and as soon as possible. Do your duty, then move on. Hindi yung mga anak na naging duty na nila na mag-alaga ng magulang, ng kapatid, mamaya pamangkin naman, mamaya mga apo naman ng nanay nila, hindi na sila gagraduate para makamove on naman sa ibang bagay.
Do your duty, pay your dues, but don't get stuck with duties, because God wants you to do many other things, especially things that are meaningful to you, because God loves you, and it is important to God what means a lot to you. Pati ang Biblia, marami pong itinuturo ng pagpapalaya sa sarili, kahit pa nga doon sa mga legally bound. Sabi, kailangan makawala ka kung bigla ka natauhan na natali ka pala ng sobra. Proverbs 6:1-5. My child, suppose you agree to pay the debt of someone who cannot pay alone. Then you are trapped by your own words, and you are now in the power of someone else. Here is what you should do. Go and beg for permission to call off the agreement. Do this before you fall asleep or even get sleepy. Save yourself just as a deer or a bird tries to escape from a hunter. Kung bigla ka nagkamali, pumirma ka ng kasulatan, nag-commit ka na mag-guarantee ng utang na may utang, tapos hindi siya makabayad, na-realize mong, di ikaw ngayon na magbabayad. Ikaw ang matatali, ikaw ang mahihirapan. Sabi, kumawala ka sa usapan na yan. In the first place, hindi ka dapat sumuot at sumuong sa kanyang mga responsibilidad na hindi mo naman kailangan gawin. Call off the agreement is what the Bible says. Save yourself. Escape. Tulad nung kung paano gustong tumakas sa mga ibon na nahuhuli ng mga bitag, kung paano gustong tumakas sa mga usa na nahuhuli ng mga traps, magpumiglas ka, huwag ka magpahinga, magmadali ka, set yourself free. Huwag kang pupunta sa mga commitment na hindi ka tiyak. Kaya nga yung mga lagi nagtatanong sa akin, nakatakda na po ako ikasal pero may duda ako, ano po kaya ang gagawin ko? Call it off! Nakakahiya po, nag-usap na ang mga pamilya, nakakahiya, may ganito na. Mahihiya ka na ngayon kaysa mahihiya ka next month, maghihiwalay din kayo, kahihiyan din yun. Dahil kung talagang kayot kayo, lumipas man ang linggo o buwan, kayot kayo pa rin yun, magkakabalikan kayo. Paano kung nagpakasal ka agad, hindi ka tiyak? Tapos yung pala, hindi naman siya ang para sa'yo. Hindi ikaw ang para sa kanya. And to make it worse, may iba kang natagpuang siya palang bagay sa'yo. Paano? Committed ka na. Kaya hindi ka agad-agad nagko-commit, lalo yung mga pakasal-kasal na yan, dahil lang kahiyaan. Nagkamali po kami, may nangyari na. Nagkamali na pala kayo, dadagdagan nyo ng pangalawang pagkakamali, magpapakasal kayo nang hindi kayo handa. May magiging pangatlong pagkakamali yan, maghihiwalay naman kayo ngayon. Bakit dadagdagan mo at pahihirapan mo ang tali sa buhay? Life is not just about commitments and duties. Life is not just about career. Merong hindi na matapos-tapos sa pakikipagpaligsahan, pakikipag-contest. Na-prove na ang lang dapat ng i-prove, na panalunan na ang dapat ng panalunan, nakuha na ang lahat ng dapat kuhaning tagumpay, ayaw pa rin tumigil. Wala namang nung mamamatay at naghihingalo, nagsisi na hindi pa siya nagdagdag ng karir, nagdagdag ng award, nagdagdag ng ganito at ganong karangalan sa kanyang buhay. Ecclesiastes 4:4, then I realized that we work and do wonderful things just because we are jealous of others. This makes no more sense than chasing the wind. Sabi niya, alam niyo na pag-isip-isip ko, ang daming ginagawa ng tao, na kaya ka lang talagang nagpapakahusay, nagpapakagaling, meron ka lang gustong talunin. Nagpapaka-first honor ka, hindi dahil talagang uhaw na uhaw ka sa karunungan, at gustong-gusto mong matuto, gusto mo lang mas mataas ang grade mo kaysa doon sa katabi mo. Palaki ka ng palaki ng bahay, hindi naman dahil kailangan mo, kundi dahil gusto mong talunin yung isang kumare mo sa kabilang barangay na ang laki ng bahay. Sabi, ang dami nating ginagawa. Nahihirapan tayo, nagpapagod, nagsasakripisyo, tinitiis na malayo sa mga mahal sa buhay, tinitiis natin na mawala ng mga kaibigan, tinitiis natin ang hirap. Para ano? Para ka lang maging number one? Hindi naman lahat ng nagiging number one masaya. Hindi naman lahat ng nananalo o may napakalaking karir, talagang masaya sa buhay. People should not waste their lives building careers only because they are jealous or envious of others. At kahit ikaw pa ang manalo sa takbuhan na yan, sa takbuhan next year, may mananalo ng iba. Sabi nga ng Desiderata, do not compare yourself with others.
For always there will be the better and the lesser person than yourself. So be happy achieving, be happy doing great things, but do not achieve more than you need in life, and do not sacrifice so much just to achieve, just because you are running a contest with the whole of humanity. It is vanity. It is a chasing after the wind. Sayang ang life. Sayang ang time. Sayang yung months and years. Careers do not define life. Careers can add spice to life. Careers can bring good things to life, but you don't live and you don't dedicate your entire life just to have a career. Life is not just about pride or honor or image. Wala namang namamatay itong naghihingalo, nagsising sayang, hindi ko pa nadagdagan ang pride ko. Sayang, mas hindi ko napaganda ang image ko. Lagi ang pinanghihinayangan, sayang, hindi ako nakapag-Google ng maraming panahon, nakasama kayo ng mga mahal ko sa buhay. Sayang, hindi ako nakapasyal ng mas marami pa. Sayang, hindi tayo tumawa at kumain ng mas marami pang beses, mga mahal ko sa buhay. People work, sacrifice, do all sorts of things just to feed their ego, their pride, and their image. Aanin mo ang image. Ang mahalaga, masaya, payapa, tahimik ang buhay. Maraming mga magulang, sobrang i-drive ang mga anak, minsan to the point of cruelty, just because of image, just because of what people will say. Kailangan mag-pretend ka, kailangan mukha kang mahusay for the sake of what people will say. These people that will say things will never make you happy anyway. Dapat mahalaga sa atin, mga kapatid, kung sino ang mahalaga. Sino ang papahalagahan natin? Yung pag natumba ka dyan, yung magbabangon sa'yo. Yung pag nagkasakit ka, mag-aalaga sa'yo. Yung pag namatay ka, maglilibing sa'yo. Yun ang mahalaga. Hindi mga kapitbahay na chismosa. Hindi mga critics sa kailangang impresen. Ang mahalaga, yung taong nagpapahalaga rin sa'yo. Kadalasan nalilimutan natin yon. In our strive for pride, for honor, for image, we neglect, and sometimes we are even cruel to those who love us. Aanin mo ang paghanga ng madla. When you talk to everyone, you talk to no one. When everyone adores you, it doesn't mean any one of them in particular loves you. Kaya dapat pinapahalagahan natin. Bakit? Again, sayang ang panahon. Sayang ang buhay. What is life? Sabi sa Bible, 70 years. At kung malakas ka, 80. Kung sobra kang pinapalad, baka madagdagan pa. Pero pagkatapos noon, the dust returns to the ground where it came from, and the spirit returns to God. Sayang yung buhay kung hindi ka naging masaya. Kung hindi ka nagpasaya ng mga nagmamahal sa'yo, at hindi ka naging mapayapa at tahimik. Feeding one's pride is a waste of time, talent, and energy, and a waste of life itself. 1 John 2:16, our foolish pride comes from this world, and so do our selfish desires and our desire to have everything we see. None of this comes from the Father. Sabi lahat ng ito yung mga kahangalan lamang. Mga paghahangad na nanggagaling lang dito sa lupa, hindi ito nanggagaling sa langit. Wala itong kahihinatnan at walang mapapalang mabuti ang mga taong gugugulin ng panahon nila sa pride of life, lust of the flesh, and lust of the eyes. Life is not just about gathering treasures. Up to a point, it is important to have treasure. Pero dapat alam natin kung hanggang saan lang ang necessary, because every treasure we add to our lives, sometimes ang mahal ng bayad. We pay with time, we pay with talent, we pay with other treasures, and most of the time we pay with relationships. Na sa pagpapayaman, kumisan ang nasa-sacrifice, aking pakikipagmabutihan sa kapwa. Sabi ng Panginoong Jesus sa Matthew 6:19, don't store up treasures on earth. Moths and rust can destroy them, and thieves can break in and steal them. Sa isang iglap, lahat ng iniipon mo pwedeng manakaw, pwedeng masunog, pwedeng bahain, pwedeng matabunan ng lahar.
Ang daming dilubyo na pwedeng mangyari sa iniipong kayamanan. Hindi naman sinasabing huwag kang magkaroon ng sobra, pero huwag kang magpakasobra-sobra sa paghanap ng sobra dahil maraming masasakripisyo sa buhay. There is no need to expend energy gathering more than what one needs. Never try to satisfy your wants. You can never do that. Your needs, that's all right. Exodus 16, 15 to 20. Nung nasa disyerto ang mga Israelita, wala silang pagkain, nagpapaulan ng tinapay ang Diyos mula sa langit. Ang sabi ni Moses, mangolekta kayo pero yung kailangan nyo lang, huwag kayong magkukolekta ng sobra. The people had never seen anything like this and they started asking each other, what is it? Moses answered, this is the bread that the Lord has given you to eat. And He orders you to gather about 2 quarts for each person in your family. That should be more than enough. They did as they were told. Some gathered more and some gathered less according to their needs, and none was left over. Moses told them not to keep any overnight. Some of them disobeyed. But the next morning, what they kept was stinking and full of worms, and Moses was angry. Napakaganda ng lesson ito eh. Nagpapaulan ng Diyos ng tinapay sa disyerto. Pinapatunayan niya na mahal niya ang mga tao at ibibigay niya ang kailangan. Sabi ni Jesus, sabi ni Moses, kada tao sa inyong pamilya, ganito lang ang toka, ganito lang ang takal na dapat niyong kolektahin para sa isang araw lang. Huwag kayong magtatabi ng sobra sa gabi para kinabukasan. Ang gusto kasi ng Panginoon, ibigay sa iyo yung kailangan mo kung kailan mo kailangan, hindi yung nakareserba. Dahil mamaya, hindi ka na sa Panginoon umaasa, doon ka na sa nakareserba umaasa. Yung iba ng daya, nangolekta sila ng kailangan nila maghapon, plus sobra para bukas. Kinabukasan, anong nakita? Inuuod, nabubulok, umamoy, umalingasaw. Nalaman ni Moses, aha, kayo yung mga hindi sumusunod. Sinabi ng yung kailangan nyo lang ang kunin nyo dahil bukas, nandun uli ang Diyos para sa kailangan nyo bukas. Yun ang gusto ni Lord ng magandang relasyon niya sa tao. Interdependence. Or dependence on the side of people. Dependence on God. Pero yung iba, ginagamitan nila ng utak, I will collect more. Iba na yung may nakatabi. Pero dahil yun ang hindi gusto ng Diyos, nabulok ang mga itinatabi nila. At hindi ba? Kahit naman sa buhay natin mga kapatid, kung minsan ang dami mong itinabi, sa kagustuhan mong dun umasa ng security, pero wala, nananakaw, nadedenggoy, nawa 1, 2, 3, nauutang ng iba, nawawala rin. Hindi maasama na mag-ipon ng konti. Pero huwag iasa doon ang ating security. Tomorrow will have needs, and the needs of tomorrow will be met by our God, who is still God tomorrow. Para hindi tayo sobrang maaligaga at mapagod. May oras ng trabaho at oras ng pahinga kada araw, kada linggo, kada buwan. Huwag patayin ang sarili sa sobrang pag-iimpok para sa darating na bukas na maaaring wala ka na pagdating noon dahil sobra ka nang napagod. Sa Luke 12, 15 to 21, sabi ng Panginoon, then He said to the crowd, don't be greedy. Owning a lot of things won't make your life safe. So Jesus told them this story. A rich man's farm produced a big crop. And he said to himself, what can I do? I don't have a place large enough to store everything. Later he said, now I know what I'll do. I'll tear down my barns and build bigger ones where I can store all my grain and other goods. Then I'll say to myself, you have stored up enough good things to last for years to come. Live it up, eat, drink, and enjoy yourself. But God said to him, you fool, tonight you will die. Then who will get what you have stored up? This is what happens to people who store up everything for themselves but are poor in the sight of God. Don't get the lesson wrong. Hindi masama mag-ipon, maglagay ng mga bangan, ng mga storage, pero not at the expense of your spiritual and emotional wealth.
Kaya yung tao dito sa kwento, sobrang nag-ipon, nagpalaki ng mga taguan, at sabi niya, wow, makaka-relax na ako buong buhay, ang dami ko nang may enjoy na nakatago. Sabi ng Panginoon, you're a fool, because today you will die, tomorrow you will not be around to enjoy what you have worked for. Sobrang inubos pa ang oras mo sa pagtatrabaho, pagpapalaki ng mga taguan mo ng kayamanan, napagod ka ng napagod, pero hindi mo na ma-enjoy ang bunga nun kasi bukas patay ka na. At ito daw ang paningin ng Panginoon sa mga taong walang ginawa kundi pag-ipunan ng tungkol sa kanilang sarili, pero ang totoo noon sa tingin ng Diyos, napakahirap nila, napakamaralita nila, kahit marami silang material wealth. Poor in the sight of God could mean sinful, unspiritual, but it could also mean deprived of peace, deprived of rest, pleasure, and happiness, which is what Jesus wants for us. Sabi niya, come to me all of you who are tired and heavy laden, I'll give you rest. I'll give you what you need. I'll give you peace. And Solomon, in all his wisdom, says, it's very, very important to enjoy life, to have pleasure, to enjoy life with the ones that you love. And people who don't enjoy life with the ones that they love, people who don't have peace, people who don't have comfort, rest, because they are killing themselves, trying to do their duties, to survive, trying to make wealth, trying to expand their horizons, trying to fill their ego with achievements. Ang tingin ng Panginoon sa mga taong ito, mahirap. Kasi yung tunay na kayamanan na gusto ipagkaloob ng Panginoon, kapayapaan, katahimikan, kasiyahan, kaligayahan, wala sa kanila. So mahirap sila. Kahit mayaman sa material things. Ngayon, kung mayaman ka na sa material things, mayaman ka pa sa spiritual things, dahil marunong ka magpahinga, marunong ka magbigay sa kapwa, hindi ka gahaman, hindi ka sobrang umaasa lang sa iyong kayamanan, di mayaman ka both sides of the fence. And this is possible. God can bless you both ways. Just don't be blinded by fear of hunger, by fear of abandonment, because God never leaves us nor forsakes us. Because God is here today, and He's the same yesterday, today, and tomorrow. Living for survival, duty, career, pride, gathering treasures, meaning living for non-essentials, could rob one of what are essential in life, like enjoyment, rest, peace, love, godliness, and happiness. The wisest man that walked the face of the earth, definitely the biggest giant in terms of wisdom in the Old Testament, Solomon says, this is what life is all about. Be happy and enjoy it. And Jesus, the giant of all time, and definitely the most important character of the New Testament, says, I want to give you rest. Love people. Be in love with life. And this is the same man who was called by the religious establishment as a glutton and a drunkard, because always attending dinners, he was having a good time with people, even with sinners. He fellowshiped with them to win them for the kingdom of God. And these are the two great examples of the Old and the New Testament that believers must make their models. Not hermits, not people who always teach us na huwag kumain, magtiis, magdusa, magsakripisyo, magtrabaho to death. These are not the models. Jesus, the perfect example, was a man who had a balanced life. He knew how to be with people, how to enjoy with people, and the people around him obviously enjoyed him too. Kaya sila ay palagay ang loob sa kanila. Then what life is for? Live to do God's will. Live to enjoy. Live to be happy. Yun ang mayaman sa tingin ng Diyos. Kahit gaano karami ang pera mo sa bulsa, mabuti kung marami, pero kahit konti o kahit wala, if you are living doing God's will and enjoying life, whatever God gives you, you have contentment and you know how to make much of little, and you live to be happy, you make people around you happy, and you are happy yourself, you are rich. Because God wants you happy. Ecclesiastes 12:13, everything you were taught can be put into a few words. Respect and obey God. This is what life is all about.
Now, magkalinawan tayo. Ano bang ibig sabihin ng respect and obey God? Magpenitensya, magtiis, mag-ayuno araw-araw, say no to everything that you want to do, and say yes to everything that is sacrificial and hard and difficult? I don't think so. Because Jesus says in John 10:10, I came so that you may have life and have it abundantly, so that you will have it to the full. In other words, that the will of God through Jesus is that we have a full, abundant life. Sobra kasing nag-glorify sa relihiyon yung laging nag-fast, yung laging nagtitiis, laging saying no to physical needs and physical wants. Samantalang Diyos din naman ang nag-design ng ating katawan at siya din ang nag-design ng ating mga needs. So bakit lagi mong sasabihin ng no? Diyos ang nag-design nun. So respect and obedience to God means respecting what is natural in you, what is true in you, and giving your body what it needs and wants, so long as you don't steal it from others. And so long as you don't sell your soul to the devil just to have what you want. But to keep on denying yourself, hurting yourself, is really the opposite of respecting God who wants you to be happy. Respect ba sa God yung lagi kang hirap na hirap? Kahit sinasabi mo pa na sa ministry, Jesus says, come to me and I'll give you rest. My yoke is easy, my burden is light. Ganun tayo kamahal ng Diyos, pati ang pagpapahinga, iniutos niya as one of the 10 commandments. Para matiyak niya na magpapahinga ang mga tao. Respect for God means resting in the right time. Pero syempre, hindi naman araw-araw rest. 6 days of labor must be broken by a day of rest. God is very good. God is very kind. We've got to get reacquainted with God and His true intention for people. Respect in God's design by being relaxed and rested and at peace. By being happy. Huwag nating masamain ang kasiyahan kasi hindi sadista ang Diyos. Gusto niya tayong masaya. Kaya si Solomon, na pinagkalooban ng pinakamataas na uri ng karunungan, ano ang kanyang centerpiece teaching? Ecclesiastes 8:15. So I think we should get as much out of life as we possibly can. There is nothing better than to enjoy our food and drink and to have a good time. Then we can make it through this troublesome life that God has given us here on earth. Sabi niya, oo, alam naman nating lahat, maraming hirap ang buhay, maraming sakit. May mga mahal ka sa buhay na may sakit, na mamatay, hindi mo natutupad lahat ng pangarap. So ano na lang ang comfort nating mga tao? Let's make do with what is available. Let us enjoy the food and the drink that God gives us. Let's have a good time, because that's how we are fortified and strengthened to face many dark days. Ecclesiastes 7:14, when times are good, you should be cheerful. And when times are bad, think what it means. God makes them both to keep us from knowing what will happen next. So basta may pagkakataong sumaya, magsaya. Huwag sayangin ang pagkakataon. Pagkakataon ng sumaya, may naglilibre, kain. May naghahanda, pumunta ka, mag-enjoy ka. Kasi may mamamatayan din. Pupunta ka rin, mag-aabuloy ka, malulungkot ka, makikipaglibing ka rin. Kaya marambuti na yung maraming baon na kaligayahan sa buhay para may nawi-withdraw ka na happiness in times of sadness, at ang balance mo pa rin dapat, kahit maraming nawi-withdraw, happiness pa rin. Mag-ipon ka ng maraming happiness sa puso. Create good times so you would be happy. Laging mag-imbento ng kasiyahan, basta hindi masama. Hindi nakakasama sa kapwa at sa'yo. Laging pasayahin ang sarili. Do not create bad times. Do not intentionally do things that make you sad. Ang dami niyan. Sa airport, iiyak ka ng mga mahal sa buhay kasi hiwalay yan. Magkakahiwa-hiwalay. Tapos tatanungin mo, sino bang namuwersa sa inyo na mag-abroad? Wala po. Pero meron kaming ambisyon. We need a house. Meron kaming mga plano. Kailangan namin ito. Kailangan namin ng maraming cellphone na iba-ibang kulay. Meron kaming balak. In other words, mapupunta ka dun sa survival, duty, pride, achievement, career. Pero hindi naman talaga sila pinipilit ng Diyos maghiwalay, pero talagang iyakan ko, takot-takot. Bakit yung ginagawa yan? Malungkot pala kayo. Kailangan po. Gaano katagal yung kailangan? Hanggang ilang taon yan abroad? Hanggang May po. Hanggang May langis.
Walang uwian hanggang may langis sa Arabia. Eh di nalungkot ka. Ang tagal-tagal nun. O dumadami yung pera mo, nagkakabahay kayo, pero masaya ba kayo? Tapos uuwi na lang siya kung minsan, nakakahuna, patay na. O uuwi siya, libing na ng mahal sa buhay. Ganun ba yun? Alam natin, meron tayong economic realities. Pero timbangin mo, kapatid, kung sulit yung ibinabayad mong lungkot sa napapala mo para doon sa mga pinag-usapan natin, pinag-uubusan natin ng panahon. Yung mga paghihiwalay at paglalayo na hindi naman kailangan, di self-inflicted na sadness. Kung minsan hindi lang sadness dahil mamaya nararahuyo, na-attract sa iba pag matagal nang wala. Bitterness naman, anger, acrimonious separation, nasisirang mga pamilya. Isipin kung sulit. Paggawa ng mali, pagsira sa sarili, sobrang bisyo, pagpapatalo ng mga kinikita sa mga pagsusugal. Sasaya ka ba sa ending niyan? Ang daming bayad niyan. Siyempre, pag nagbabayad tayo, marunong ka dapat debit, credit. Sulit ba? Ano yung mga naging credit sa buhay ko nito? Kailangan iniisip, ang mahalaga, masaya. Some basic needs have to be met, and beyond that, you should prioritize being happy. Lagi mong itatanong, kapatid, nakakapagpasaya ba yan? Sabi ng asawa mo, yung manugang mo, kailangan nating kontrolin, ganyan-ganyan, ganyan-ganyan. Pero ang itatanong mo, nakakapagpasaya ba yan? Gagawin mo na yan, my wife, sa ating manugang. Sabi ng wife sa anak, sa kanyang asawa, huwag na tayong pumunta sa birthday ng nanay mo. Ang nanay mo nakakainis, bla bla bla. Pero ang tanong, nakakapagpasaya ba yung gusto mo? Umalalayo ang loob mo sa magulang ko, mahahati ako, mag-aaway-away tayo. Nakakapagpasaya ba yan? Pati sa mga ginagawa natin sa buhay, gusto natin napaka-engranding debut. Ang itatanong nyo, sasaya ba tayo o may stress? Magkakanda utang-utang tayo para maghanda ng kutakot-takot. Nakakasaya ba talaga yan in the long run? Kasi dapat nakakasaya. Huwag tayong umimbento ng mga activities na nakakapagpalungkot. Like, nag-away kayo, binabati ka na, ayaw mo pa. Nakakapagpasaya ba yan? Ba't di ka nalang makipagkasundo na para sumaya na kayo? Ay, ayoko pa. Di huwag ka na makipagkasundo buong buhay. Hindi naman, makikipagkasundo rin ako next month. Ba't tatagalan mo pa? Di ngayon na. Para sumaya na kayo. Bakit tayo gumagawa ng lungkot? Sa dinami-rami ng ginagawa, mga kapatid, sa inaatupag at inuuna, happiness naman. Sabihin nyo nga, sa katabi nyo yun. Kung sa pamilya nyo, laging nag-aaway-away ng konting mana, bulok na piano, isang dangkal na lupa sa kuko. Sabihin nyo, mga kamag-anak kayo, happiness naman tayo. Tama na yung mga gulo na yan, bigayan na lang dahil magkakandamatay na tayo, tatanda na tayo. Happiness naman. Tama na yung sobrang mga sakripisyo, gulo, contest. Dapat happiness naman. Para kung namatay ka, nakangiti ang iyong bangkay. Kasi nakakita na ba kayo ng bangkay na nakaratay na nga ganun sa kanyang kabaong, mukha pa rin talagang nahihirapan. Kasi nakamatayan na ang hirap. Pasayahin ang buhay. Yan ang gusto ng Diyos para sa atin. Let others live to do God's will, not yours. At syempre, sa pagpapasaya ng buhay, hindi lang buhay mo, buhay din ng kapwa. Do not dominate others. Hayaan mong hanapin nila ang pangarap nila, sundin nila ang kagustuhan nila, ibigin nila ang gusto nilang ibigin, mahalin nila ang gusto nilang mahalin. Kasama yun sa pagpapasaya ng buhay. Hindi dinidikta sa mga anak kung sinong mamahalin nila. Bagamat we can advise, and because of experience, many parents can detect a problem in-law to be. Kaya makikinig kayo mga anak sa mga magulang, but at the end of the day, yung magpapakasal, yung iibig, ang magpapasya. At ano man ang gawin niyang pasya, lalo't pinakasalan at asawa na, mga biyanan, tanggapin nyo na ng buong buo. Kasi asawa na yan ang anak nyo. Magulang ng inyong apo. Ayaw nyo pang tanggapin, iniirap-irapan nyo, sinisipa-simangutan. Nakakapagpasaya ba yan? Yun ang tanong. Ano ba makakapagpasaya? Di tanggapin mo na. Total, miyembro na ng pamilya mo. Nakakabit na sa kanya yung apelyido nyo ng inyong marangal na angkan. Di tanggapin mo na para masaya.
Do God's will, not yours. Let others live to enjoy their way in their terms, not in your terms. Malakas magpalungkot yung dinodomina mo ang kapwa. Ikaw ang nagdidikta sa kanya kung paano siya mabubuhay. Not even God does that. Let others live to be happy. Gawin nating ministry, mga kapatid, magpasaya ng kapwa. Yung iba ang daming ministry sa church, ha? Makuba-kuba na sa ministry. Wala nang oras sa sarili at sa pamilya sa ministry. Pero wala namang napapasaya. Yung iba nga ang ministry pa, mamintas. Mang-chismis, mang-judge. Look, magpasaya tayo ng kapwa. Ang magandang mission yon. Kahit wala kang doktrina, kahit wala kang official title, pag nagpapasaya ka ng kapwa, ang tingin sa'yo ng Diyos, ang galing-galing na worker, ang yaman-yaman, ang buti-buti. Kasi ang ministry ni Jesus, magpasaya ng tao. Tumanggap ng tao, magmahal sa tao. Set people free, especially if you have the power over them. Power is given by God. Use power to act like God, and God loves. God sets free. God nourishes. Kung tayo nakakahiram ng kapangyarihan, ano man yon, gamitin natin para magpasaya, hindi para magpalungkot. Gamitin natin para magbigay, hindi para magnakaw sa kapwa. Gamitin natin to make the world a better place. And always ask the question, pampasaya ba yan? Pag meron kayong tantrum, meron kayong palabas sa buhay, may arte, itanong mo muna sa sarili mo, manalamin kayo kapatid, sabihin nyo, pampasaya ba ang arte mo? Kung hindi, tigilan. Sayang ang buhay. Sayang ang taon, ang buwan, ang linggo, ang araw, ang oras. Kung lungkot, imbes saya ang ating kapiling. Sa mga puro na lang survival, duty, career, pride, gathering of treasures, happiness naman. Life is short. Happiness for you and your loved ones, and very especially, happiness for those who love you. Pasayahin natin yung mga nagmamahal sa atin. Huwag natin silang laging punuin ng worry, pag-aalala. Patahimikin natin ang loob nila. Mga anak, kung gusto ng mga magulang yung umuwi kayo ng maaga para mapayapa ang loob nila, pasayahin nyo sila. Huwag yung papag-alalahanin. Be responsible parents para ang mga anak hindi natatakot, na-insecure about their future. Alam nyo, ting nagtatalo at nag-aaway ang mag-asawa, na-insecure ang mga anak, baka maghiwalay sila, paano kami? Be kind to those who are around you. Why do things that prevent happiness? This is the greatest deception of the devil. When you are induced to do things that make you and other people unhappy, this is not the work of God. This is the deception of the evil one. Why do things that cause unhappiness? Ama namin, salamat sapagkat kayo'y mahal namin at mahal nyo kami. Salamat dahil gusto nyo kami maging maligaya sa buhay. Ipamukha nyo sa amin kung anong mga pagkukulang namin na lumilikha ng lungkot sa aming sarili at sa kapwa. Turuan nyo kami maging responsible para sa aming sarili, para rin sa iba, para mas maraming sumaya, mas madalas, mas tumagal ang kasiyahan, at maharap namin ang lahat ng hamon ng buhay na cheerful, empowered by you and by your love. And Lord, as we make others happy, as we make ourselves happy in good ways, may we glorify you and may we give you delight. Pagbulay-bulayan natin sumandali mga kapatid ang kahulugan ng mga pinag-aralan natin na ito at hingan sa Diyos ng application sa pang-araw-araw na buhay. Let's bow before the Lord and spend some time in silence. Oh Lord, teach everyone, kayo na nakakaalam ng bawat detalye ng buhay ng bawat isa, teach us how we can be happier and how we can make other people happy. And we thank you that you want us to be happy. Be alone with the Lord in silent reflection.